Barangay Love Stories. Love Stories. Masarap sa pakiramdam ang matulungan ng iba. Pero mas masarap sa pakiramdam kung ikaw mismo ay hindi na kailangang tulungan pa. Ikaw, kapuso, naranasan mo na ba na kailangan mong laging tinutulungan ang iba? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Andrea o mas kilala sa tawag na Drew. Isa akong 45 anyos na tomboy. Nangyari lamang nitong nakaraan ang kwento ko at kasama rito ang best friend kong si Mary o mas kilala sa tawag na Mario. Isa rin siyang tomboy at kaedad ko rin. Nagkakilala kami noong grade 1 pa lamang kami at hindi pa namin nadidiscover noon at tomboy kami. Nagkaroon po kami ng alitan dahil lamang sa crush naming lalaki. Pareho naman kaming hindi nagustuhan ng lalaking yon kaya nagkabati na rin kami pagkatapos. Doon na kami naging close. Lagi kaming magkasama noon tuwing recess, lunch at uwian. Naging mag-best friend na talaga kami at noong sumampa naman kami sa grade 3, may natipuhan ulit kami pareho. Pero sa pagkakataong yun ay babae naman ang nagustuhan namin. Nagka-crush kami sa kamag-aral namin na babae. At doon na nga nakumpirma na mga T-bird o lesbian kaming dalawa. Kaya mas lalo kaming naging close dahil meron na kaming something in common. Kinatuwa ko na hindi ako nag-iisa sa pagladlad ko bilang isang lesbiana. Sa paglipas nga ng mga taon kahit na nakatapos na kami ng high school, kami pa ring dalawa ang naging magkasama. Nakatulong din kasi na parehas lamang kami ng barangay kaya madalas kaming nagkikita lalo kung walang ibang pinagkakaabalahan. Kilala na namin ang isa't isa. Higit pa sa pagkakakilala namin sa mga nakarelasyon namin. Papadudot kung usapang relasyon din naman ang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw, ay may kinalaman nga sa relasyon. May naka-live-in ako for more than 10 years at itago na lang natin siya sa pangalang Bea. Naalala ko nung bigla na lamang siyang umayaw sa relasyon namin. Naalala ko rin kung paano ako isinugod ni Mario sa bahay para i-comfort sa pinagdaraanan ko. Ganon kaming dalawa pag may problema ang isa sa amin. Sinisigurado naming may karamay ang bawat isa sa panahon na pakiramdam namin ay magigiba na kami ng problema. Anong oras ba tayo iinom niyan, Drew? Hindi pa nga ako tapos umiyak dito. Gusto mo na agad uminom? Pwede naman kasing pagsabayin ng pag-iyak at pag-inom. Magandang ang combo yun, very healthy. Gusto ko lang sanang magmukmuk at umiyak dito. Gusto ko samahan mo ko. Ano mapapala ko kung sasamahan kita sa pagmumukmuk mo? Mapapala? Mapapatunayan mo lang naman na tunay kang kaibigan. Pass muna dyan. Gusto ko sana uminom eh. Libre mo para di naman ako lugi sa pagdamay sa'yo. Umalis ka na nga lang. Mag-beer house ka kung gusto mo. Di naman kailangan samahan mo ko kung napipilitan ka lang. Ang drama naman ng tomboy na to. Kala mo kasi biro tong nararamdaman ko eh. Pinapagaan ko lang naman ang sitwasyon mo. Pero kung gusto mong mas kumaan palalo, alam mo na ang solusyon. Hindi. Walang iinom ng alak. Gusto ko matino ko mag-isip ngayon. Ano ba bang kailangan mong pag-isipan? Puso mo naman yun nasaktan. So ang dapat lang natin gawin ay lunurin ang puso mo sa alak. Di mo kasi maintindihan. Ang sakit ng ginawa ni Bea sa akin. Iniwan niya ako. Sinayang niya yung mahigit 10 years namin. Bakit ka nga kasi iniwan? Ewan ko. Imposible namang umalis lang siya ng walang dahilan. May pinanggalingan yan. Wala ka ba napansing iba sa kanya?
Napansin ko parang gumanda siya. Sumeksi. Tapos, Nababawasan yung mga damit niya at ibang pinundar niyang gamit. binenta niya? Sabi niya pinalaba raw niya yung mga damit niya eh. Pero yung sa akin di naman niya sinama. Ako naglaba. Yung mga gamit naman kapag hinahanap ko ang lagi niyang sinasabi baka na-misplace lang daw. Yung ref niyo asan na? Kasali sa mga na-misplace. At naniwala ka ron? Mahal ko eh. Di ko naman alam na paunti-unti na pala siyang umaalis. Nagising na lang ako kanina. Tuwalyan na lang at mga plastic na baso yung naiwan. Bakit di pa niya kinuha pati yung mga yun? Nagtira pa siya ng hiya. Ako bumili nun eh. Yun lang ang nabili mo sa mahigit 10 years nyo? Iba ka rin mag-ambag ah. Ikaw pala tong nakakahiya eh. Alam mo namang wala akong trabaho. Sa aming dalawa siya lang talaga yung kumikita. Palamunin din. Para namang di ka palamunin ng syota mong si Jaja. Kaya nga sinabi kong palamunin din, di ba? Proud naman akong palamunin eh, pero at least hindi ako iniwan ng girlfriend ko. Sige, pamukha mo pa sa akin yung nangyari. Sorry na. Anong plano mo niyan? Mabubuhay ka ba na baso lang at tuwalyang meron ka? May balde ko ng tubig dyan, kaya lang may maliit na butas. Di niya kinuha kahit siya bumili. May butas pa? Kaya pa naman ni-repair. Nakakaawa ka naman? Gusto mo pautangin kita? Pautangin? Parehas nga lang tayong walang trabaho eh. Pero may GF ako nagsusustento sa akin, tandaan mo yan. Eh di ikaw na swerte sa sustento at love life. Ikaw na nga yung tutulungan, ikaw pa yung mapait dyan. Ano, gusto mo ba? Magkano ba papautang mo? 3K lang. Ang liit naman. Di wag. Pakuluan mo na lang yung tuwalya mo tsaka mo kainin. Aabot yun hanggang 1 linggo. Di ka pa nag-iisip? Paano ko papakuluan eh kinuha nga yung gas at kalan namin? Gas at kalan niya. Walang sa inyo. Di ka naman nag-ambag dun eh. Paano mo nasabing wala akong ambag doon? Kasasabi mo lang kanina na tuwalya lang at basong pinundar mo. O sige na nga, pwede na yung 3K. Pero baka pwede naman pa-arbor na lang ng mga napaglumaan yung gamit. May arinola ako ron na hindi ko ginagamit. Tsaka upuan ng manikurista. Sige, pwede na yun. Thank you ah. Totoo ang sinasabi ko kay Mario na hindi ko alam kung bakit ako iniwan bigla ni Bea. Hindi talaga ako nakaramdam ng problema sa aming dalawa at maayos naman kami at hindi nag-aaway noon. Kaya nabigla talaga ako nang paggising ko ay wala na siya sa tabi ko. Ang masaklap pa, paggising ko ay nawala na lahat ng gamit namin. Nung una, inakala kong ninakawan kami at tuwalya at baso na lamang ang tinira. Tinawagan ko pa si Bea pero unattended na ang phone niya. Inabot na ng hapon pero wala pa ring paramdam si Bea. Hanggang sa nakatanggap ako ng text mula sa pinsan niya. Sinabi niyang pinapaabot ni Bea na ayaw na niya. Naguluhan pa ako kaya tinanong ko kung ano yung ayaw niya. Doon na sinabi ng pinsan niya na naglayas na si Bea dala ng mga gamit namin. Nagpaabot na lamang ng sorry si Bea sa akin dahil hindi na raw niya kaya. Mas lalo akong naguluhan dahil ano yung hindi na niya kaya. Hindi ako nakaramdam ng may dinaramdam na pala siya sa relasyon namin. Nakilala ko si Bea sa bentahan ng mga second-hand na cellphone. Doon ako nagtatrabaho nang magawi siya roon para bumili ng cellphone. Doon pa lang ay naramdaman ko nang gusto ko na siya at ganoon din siya sa akin. Kaya kinuha ko ang number niya para maging textmates kami. Mula noon ay nagkamabutihan na kami, nagkagustuhan na hanggang sa inaya na niya akong magsama na. Sinuggest ko na sa apartment ko na siya tumira at pumayag naman siya. Nawalan ako ng trabaho at nahirapang makakuha ulit. Kaya sinabi ni Bea na hayaan ko na lang daw dahil malaki naman ang sahod niya at kaya niyang buhayin kaming dalawa. Sa una nahiya akong tanggapin yon. Pero noong nasanay na akong tambay ay nagustuhan ko na dahil hindi ako napapagod. Ako na lang ang umaasikaso sa bahay dahil masinop sa bahay si Bea. Naging maayos ang pagsasama namin sa loob ng mahigit 10 taon. Kaya hindi ko naiintindihan kung bakit isang araw ay binitawan na lamang niya ang lahat ng yon.
nandiyan ka? Buksan mo tong pinto! Ano na naman ba? Pambihira, nagmumukmuk ka pa rin ba? 2 linggo na mula nung nilayasan ka ni Bea. Akala mo ba madali mag-move on? Babae lang yan. Palibasa di ka pa nasasaktan kaya ganyan ka magsalita eh. Ano bang hindi? Alam mo bang iniwan na ako ni Jaja? Ha? Kailan pa? Kahapon. Nakipag-video call para sabihin na ayaw na niya sa akin. Baka tinutoyo lang uli. Di ba ilang beses nakipaghiwalay si Jaja sa'yo pero bumabalik din naman? Seryoso na siya ngayon. Alam ko. Ramdam ko. Paano mo nga nasabi? Buntis na eh. Huh? Paano mo siya nabuntis? Anong tips mo para sa mga kapwa mo, T-Bird? Loko ka talaga. Kala mo naman may ambag ako sa pinagbubuntis niya. Wala no. Tapos nasa Kuwait pa siya. So paano nga? Eh di malamang niloko niya ako. Namin niya? Oo, pero di naman daw niya sinasadya. Kayo pa rin ba? Hindi na nga. Nakipaghiwalay na sa akin. Kasama na niya yung nakabuntis sa kanya. Kahit na sinabi ko na willing naman akong panagutan yun. Pero sabi niya doon na lang siya sa lalaki niya. Diyan talaga tayo talong mga tibo, no? Talo talaga ako ron sa lalaki. Sinend pa yung picture eh. Ang laki ng katawan anong labang ko ron. Tsaka may trabaho. Kaya niyang buhayin si Jaja at yung anak nila. Ako, palamunin lang naman ako ni Jaja. Malay mo magbago pa isip niya. Halos 6 years din yata kayo ni Jaja, di ba? Oo. Kaya siguro nagsawa sa akin tapos malayo pa kami sa isa't isa. Ang lapit niya tuloy sa tukso. Kung totoong mahal ka niya, di siya papatukso sa iba. Ang lakas mo magpayo parehas lang naman tayong sawi ngayon. Hayaan mo na. Babae lang yan, di ba? Oo naman. Sa gwapo kong to, magsisisi siya kapag bumalik siya ng Pinas tapos makikita niya ako ulit. Maglalaway siya panigurado. Pag naglaway yon, baka naribis na yun sa Kuwait. Pero seryoso nga, di ako maghahabol sa kanya. Sino ba siya? Ang dami-daming babae dyan eh. Mas magandang di hamak kaysa sa kanya. Hindi ko na kailangan tiisin yung bulok niyang ngipin at maitim niyang kilikili. Wow, samantalang dati, puring-puri ka sa kanya. Bakit ko pupurihin ngayon yung babaeng niloko ako? May point ka naman. Hayaan mo na siya. Kung ayaw niya, di wag. Ayaw na talaga niya, kaya nga nagpabuntis na sa iba, di ba? Di siya kawalan. Tama, babae lang yan. Merong sakit eh. Oh, akala ko ba babae lang yan? Ba't ka umiiyak? Siyempre, pinagpalit ako. Iniwan ako. Alam nga namang masaya ako. Tingnan mo to. Ikaw din naman pala tong di sumusunod sa mga payo mo sa akin eh. Masaya ka na? Siyempre hindi. Andito lang ako. Magtulungan tayong dalawa para makaahon sa mga babaeng yan. Salot talaga sila. Nagtiwala ako sa kanya. Pinaniwalaan ko lahat ng sinabi niya na mag-iipon lang siya ron. Tapos uuwi na rito sa Pinas. Magnenegosyo na lang daw kami ng kambing at itlog ng bibe. Wala naman nangyari. Iniwan niya ako. At least kahit ganun di niya tinangay lahat ng gamit niyo. Ibebenta ko na nga lahat para wala na akong alaala sa kanya. Wag na, sayang naman. Gamitin mo na lang. Mas praktikal. Hindi praktikal yun. Kung di ko ibebenta yung mga gamit, anong pera ko? Teka, wala kang ipon? Paano ako makakaipon Alam mong lustay ako. Pinapadalhan lang ako ni Jaja, diba? Wala rin akong trabaho. Saan ako kukuha ng pera ngayon? Hingi ka pa rin ng sustento kay Jaja. Sabihin mo para sa emotional damage na nagawa niya sa'yo. Last month nga, konti lang pinadala niya kasi nag-iipon na siya para sa panganganak niya. Kaya pala niya ako tinipid. Mas pinili pa niya yung baby niya kaysa magutom ako. Di na siya naawa. O sige, tutulungan kitang ibenta yung ibang gamit mo. Pero baka pwedeng bigyan mo ako ng porsyento para naman may pera rin ako. Natagalan bago ako napilit ni Mario na bigyan ako ng porsyento sa mga mapagbebentahan ng mga gamit niya. Noong pumayag na siya, in-upload agad namin sa Facebook ang mga gamit niya para ibenta. May mga alahas din na naiwan si Jaja sa kanya at binenta na rin yon ni Mario. Hindi na niya pinaalam at kung sakali raw na magtatanong si Jaja ay papagalitan pa raw niya. Sinabi ni Mario na kabayaran na lang yon sa panloloko sa kanya.
Inabot kami ng ilang linggo bago natapos ang pagbebenta ng mga gamit niya. Nakatulong yon para mawala sa isipan namin ang mga babaeng nang iwan sa amin. After mag-compute ni Mario ng mga pinagbentahan niya, inabutan niya ako ng 3,000. Malaking pera na yon sa akin para may pagkain ako at pangbayad sa kuryente at tubig. Mabuti na nga lang din at naka-advance pa ng bayad noon si Bea bago siya umalis. Kaya may libre pa akong 2 buwan sa upa. Kaya naman kahit na iniwan ako ni Bea ay nagpapasalamat pa rin ako dahil hindi niya ako tuluyang pinabayaan. Samantalang si Mario naman ay panay ang pagbalandra ng pagiging ampalayan niya sa nangyari sa kanila ni Jaja. Walang oras na hindi siya nagrereklamo kay Jaja. Kung hindi niya lang ako binigyan ng pera ay baka nanawa na akong pakinggan siya, Papa Dudut. Nagdamayan na lamang kaming dalawa dahil sabay kaming nasaktan at wala na kaming ibang kaibigan na malalapitan. Nagtiyaga na lamang kami sa isa't isa. Nangako kami na balang araw ay makakabangon din kami mula sa pagkakalugmok. Napakahirap bumangon sa totoo lang. Hindi namin alam noon kung paano magsisimula dahil yung mga taong nang iwan sa amin ang sumuporta sa aming pinansyal na pangangailangan. Hindi na kami sanay noon na magtrabaho dahil puro lamang kami noon pag-aasikaso sa bahay. Hindi namin alam kung kailan kami makaka-move on. Pero pinagdasal namin na sana'y maging mabilis na lamang ang lahat. Dahil ayaw na naming magising sa gabi dahil sa sobrang bigat ng mga dibdib namin. Nakakapagod ng gumising noon sa umaga na wala ng inspirasyon para magpatuloy pa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nilibre ako ni Mario ng mga pagkain gamit ang perang pinagbentahan niya ng mga gamit nila ni Jaja. Sapat naman para sa ilang buwan ang nakuha niya mula sa pinagbentahan ng mga gamit ni Jaja. Kaya hindi siya nangihinayang na ilibre ako lalo na ng alak. Naging sandala namin ang alak sa mga panahong lugmok kami sa love life namin. Walang gabi na hindi kami nagpakalunod sa alak. Nahirapan kasi kaming makatulog kakaisip sa mga ex namin. Kaya naisip namin gawing pangpatulog yon. Hindi naman kami malakas uminom noon. Tuwing may okasyon lang kami nakakainom dahil pinagbabawalan din kami noon ng mga ex namin. Kaya feeling namin ay nagre-rebelde kami kaya nagpakalunod kami sa alak. Panay pa nga ang post namin noon sa Facebook para makaabot sa mga ex namin na puro kami good time. Nakablock na kami sa mga ex namin pero umaasa kami na may magmamarites ng mga post namin sa kanila. Alam naman naming hindi makakatulong ang alak para makamove on. Pero yun lang kasi ang nakita naming paraan para may pansamantala kaming katuwang sa nararamdaman namin. Halos doon nga napunta karamihan ng pera ni Mario. Nahiya ako dahil wala akong mayambag sa kanya kundi kwentuhan. Kaya pagdating na lamang sa pulutan ay sinigurado ko na konti lang ang kakainin ko para hindi naman nakakahiya sa kanya. Wala pa rin kasi siyang trabaho noon gaya ko. Wala pa raw siyang interes na maghanap ng trabaho at kung sakali mang maubusan daw siya ng pera. Uutang daw siya kay Jaja. Sinabi rin niya na kapag tinanggihan siya ni Jaja isusumbong daw niya sa pulis. Natawa na lamang ako dahil hindi naman siya kakampihan ng mga pulis dahil sa nangyari sa kanilang dalawa. Masyado nang maraming gulo sa Pinas para pagtuunan pa ng pansin ang problema ni Mario sa ex niya. Basta papupulis ko si Jaja kapag di niya ako binigyan ng pera. Baka ikaw pa papulis ni Jaja dahil binenta mo yung mga alahas niya. Siyempre hindi ko aaminin na binenta ko. Sasabihin kong inatkat ng daga. At sa tingin mo maniniwala yung pulis dyan? Si Jaja, oo. May pagkauto-uto yun eh. Mukhang ikaw nga yung nauto niya eh.
Tingnan mo, di mo napapansin may kabit na pala siya at nabuntis pa? Nagsalita naman ang hindi ututo. Ikaw nga naniwala na misplace lang mga gamit nyo sa bahay nung hinanap mo kay Bea. Ang galing kasi ni Bea. Nakumbinsi niya ako ron. Drew pare, ref? Na misplace? Oo na, ututo na, tanga na. Ano pa? Wala na. Shot na lang. Cheers! Cheers! Mukhang ito na ang pinakamaraming alak na nainom natin Ayos lang yan. Meron talaga. Everyday nagle-level up tayo. Nagle-level up din yung gastos Ako naman ang gumagastos Huwag ka na masyado mag-alala dyan. Ang dapat mo lang gawin, magpakalasing. May pera ka pa ba dyan? Baka naman maubos na kakainom natin Meron pa ata. Kung kulang man, pwede kong isang lamo na tong cellphone ko. Saan mo naman isasanla ng ganitong oras ng gabi Wala nang pawn shop na bukas ngayon. Sino ba kasi nagsabi sa'yo na sa pawn shop ko isasangla? Dun lang naman pwede magsanla Saan pa ba pwede? Sa bulaluhan? Pwedeng isang lari ito sa beer house. Nagawa ko na dati nung na-short ako sa pangbayad. Tinatanggap nila ang cellphone o kaya alahas. Pag na-short pa tayo, wag mong dadamay cellphone ko Baka kasi tawagan ako ni Bea. Ay, ano ba naman yan, Drew? Hindi ako lumustay ng maraming pera sa alak para lang makipagbalikan ka dyan kay Bea Hindi naman sa ganun. Bakit asang-asa ka pa natatawag siya? Malay mo, mga musta. Magpadala ng pera dahil nakokonsensya siya sa pag-iwan niya sa akin. Ayaw mo nun, may pera na uli tayo. Tinakasan ka na niya. Pati paggastos sa'yo, tinakasan na rin niya. Hayaan mo na siya, babae. Babae lang yan. Oo, alam ko na yan. Pero babae rin tayo, tandaan mo yan. Baka ikaw ang babae. Isa akong Adan. Isa kang Adan na walang ahas. Drew. Ano na bang gagawin natin? Ubusin na lang natin tong alak, tas umuwi na tayo. Maaga pa ako magdidilig Ang ibig kong sabihin, anong gagawin natin sa buhay natin ngayon? Magtatrabaho ba tayo? Maghahanap ng bagong jowa? Ano na? Bakit biglang nagtatanong ka tungkol dyan? Samantalang dati ayaw mong pag-usapan yan. Gusto mo diretso beer house agad. Ayun lang sumagi sa isipan ko Di ko rin talaga alam. Basta babangon lang ako sa umaga tapos bahala na. Inom na lang uli siguro sa gabi, ganun. Wala ka bang balak maghanap ng karelasyon? Di pa nga ako nakaka-move on kay Bea. So, pwede namang humanap ng panakitbutas lang. Sa tingin mo may papatol sa atin? Ilang gabi na tayong pabalik-balik dito sa beer house. Pero kahit mga waitress dito ayaw tayong tingnan. O sige, wala mo ng jowa. Pero anong susunod na gagawin natin? Di ko rin talaga alam. Siguro maghanap ng trabaho. Malapit na rin kasing matapos yung mga in-advance na bayad ni Bea sa upa May naisip ako. Ano yun? Paano kaya kung magsama na lang tayong dalawa? Magli-live-in tayo? Yuko, di kita type. Loko! Magsama lang tayo para may kahati ulit tayo sa gastusin tulad ng dati. Nagustuhan ko ang plano ni Mario Papadudut. Pareho na kaming gipit noon at wala na kaming ibang makakapitan para matulungan kami. Naisip namin na praktikal yung solusyon para hindi na kami mabigatan sa upa at iba pang gastusin sa bahay. Nasanay kasi kaming may kahati sa bayarin. Kaya noong nawala ang mga karelasyon namin, para na kaming mga inabandonang tuta. Kaya nakaisip kaming magtulungan na lamang ni Mario para makaraos sa pang-araw-araw namin. Tinapos lang namin ang mga natitirang beer at saka nagbayad na. Mabuti na lang at hindi na kailangan pang isangla ni Mario ang cellphone niya dahil maliit lang ang binayaran namin. Nagkamali kasi sa computation ng waitress na umasikaso sa amin. Kaya halos half lang na mga kinuha namin ang binayaran namin.
Agad nga kaming tumakbo palabas ng beer house noon para hindi na kami habulin kung sakaling i-compute ulit yung bill namin. Di na rin kami nagbalik pa sa beer house na yon dahil baka singiling kami. Tumigil na rin kasi kami sa pag-inom dahil malapit nang maubos ang pera ni Mario. Sinimulan na rin naming magsama. Si Mario ang lumipat noon sa apartment ko dahil hindi hamak na mas mura kesa roon sa apartment nila ni Jaja. Tinis muna namin na wala kaming gamit masyado. Mabuti nga at naawa yung landlady ko at pinahiram kami ng electric fan, lutuan at iba pang mga gamit. Hindi natuloy kami ng problema pagdating sa gamit. Sinimulan na rin naming maghanap ng trabaho. Umextra ako sa landlady ko para maging tagalinis at utusan niya once a week. Inaabutan niya ako noon ng 1K at libre ang pagkain ko buong araw. Si Mario naman ay sumasideline sa palengke. Sinamahan ko na rin siya sa pagsa-sideline noon sa palengke kapag di naman ako inuutusan ng landlady ko. Nagtulungan kaming dalawa para magkaroon kami ng pera. Pero hindi pa rin naging sapat yon, Papa Dudut. May extra ka ba dyan? Extra stress gusto mo? Kunin mo na, buong puso kong ibibigay sa'yo. Pera! Sa tingin mo meron? Kaya nga nagtatanong ako eh. Bayaran na bukas ng kuryente. Medyo tumaas yung babayaran natin. Di ba naglinis ka kahapon sa landlady natin? Doon ka na humugot. Ano pang huhugutin ko ron? Pinangbayad ko na ng utang natin sa store. Sabi ko kasi sa'yo na huwag ka nang gagawi ron sa store para di ka singilin eh. Di naman ako gumawi ron. Sadyang dun lang talaga yung daan papunta rito sa bahay. Eh di umiba ka ng daan. O kaya tumakbo ka na lang kapag natapat ka na ron sa store. Di naman pwedeng habang buhay nating iwasan yung mga utang natin. Di naman iiwasan. Tatakbuhan lang. Puro paggawa ng kasalanan ang alam mong gawin eh. Mahiya ka naman. Sa kalagayan natin ngayon, wala na tayong time para mahiya. Wala na talaga tayong pera, Mario. Buti napakiusapan ko pa yung landlady natin na mahuhuli tayo sa upa. Ano nang gagawin natin? Ang dami na nating nakakasabay na sumasideline din sa palengke. Mas kaya magbuhat at mas malalaki ang mga katawan. Try kaya nating humanap ng trabaho sa Facebook. Anong trabaho? Mang-scam? Pwede naman nating aralin. Ikaw talaga, puro kademonyohan ang alam eh. Marami kasing nang sa-scam sa Facebook. Sumali na rin tayo, minsan lang nating gagawin eh. Sige, gawin natin para minsan din tayong bumagsak sa impyerno. Mangloko kaya tayo ng mga foreigner. Magnakaw tayo ng mga picture ng mga magagandang babae tapos kunwari tayo yun. Tapos chat natin yung mga afam, hingi tayo ng pera. Sabi ni, may kasamaan ka pa rin sa katawan mo. I'm so proud of you. Hindi pwede. Ayoko nang ganyan. Di ko kayang panindigan yan. Baka magkabukingan pa. Mahirap na. Eh, anong gagawin natin? Ay, ang hirap namang kumita ng pera. Ngayon ko biglang na-appreciate si Bea sa pagtatrabaho niya para sa aming dalawa. Ma-pride ako. Di ko aamining na-appreciate ko si Jaja. Masyado kasi tayong nasanay na sinusustentuhan ang mga karelasyon natin eh. May naisip ako. Oh, ayusin mo yan. Paano kaya kung maghanap tayo ulit ng karelasyon? Trabaho nga di tayo makahanap, karelasyon pa kaya? Trabaho muna please. Kailangan natin ng pera, Mario. Kaya nga, magkakapera tayo ulit kapag may karelasyon na tayong bago. Ha? Makipagrelasyon tayo tapos magpasustento ulit tayo. Di naman sila lugi kasi magaling tayo sa gawaing bahay. Magiging house lesbian tayo ulit. House lesbian? Gusto mo ba housewife na lang? Ay, di ko kasi alam paano manligaw uli. Ramdam ko na mahal ko pa si Bea kaya di ko pa siya magawang ipagpalit sa iba. Mahal ko pa rin naman si Jaja pero kailangan natin maging praktikal. Humanap muna tayo ng karelasyon. Tapos kapag payag sila na sustentuhan tayo, di maganda. Aralin na lang natin silang mahalin. Di naman siguro mahirap gawin yun, lalo na kapag sinasampal na nila tayo ng pera. Ano, payag ka na? Ewan ko. Parang ayoko eh. Nakukonsensya ako. Nakakakonsensya yung pang-i-scam sa Facebook at sa mga afam, pero itong gagawin natin hindi. Sige na, pumayag ka na. Natagalan bago ako napapayag ni Mario sa plano niya.
Tutol kasi talaga ako noon kasi feeling ko ay pinagtataksilan ko si Bea. Kahit alam kong wala naman na kaming dalawa. Mahal ko pa rin kasi talaga noon si Bea kaya parang gusto kong ingatan pa rin ang nararamdaman niya. Kaya nga lang ay pinaramdam sa akin ni Mario na wala na kaming pag-asa ni Bea. Pinaramdam niyang hindi na ako mahal ni Bea, doon ako napapayag sa plano ni Mario. Pinag-usapan naming dalawa kung saan kami pwedeng makakilala ng mga babaeng papayag na sustentuhan kami. Pero syempre bago kami humanap noon ay kinailangan muna naming ayusin ang mga sarili namin. Nag-makeover kami para naman blooming kami kapag nakakilala na kami ng makakarelasyon namin. Para naman hindi sila lugi, hindi ba Papa Dudut? Nangutang kami para may pangpakulay at pampagupit kami ng buhok. Bumili na rin kami ng mga peking alahas para kunwari mga strong and independent lesbian kaming dalawa. Nag-try na rin kaming bumili ng foundation at lip gloss sa Divisoria para kunwari fresh kaming tingnan. Hindi nga lang nag-match ang kulay namin sa kulay ng foundation na nakuha namin. Nagmukha kaming bagong imbalsamo pero at least hindi na halata ang mga buta sa mukha namin. Natawa na lamang kami sa mga ginawa namin. Pero alam namin kailangan naming mag-effort sa itsura namin para may magkagusto sa amin. Pinayuhan ko na rin si Mario na bumili ng tawas dahil madalas na nangangamoy ang kilikili niya. Napikon pa nga siya kasi inuunang araw niya ang ipangkakain ko kesa sa pagpapahid niya ng kung ano sa kilikili niya. Mabuti na lang at hindi naman humantong sa malaking away noon ang pagsasuggest ko ng tawa sa kanya. Napikon nga rin ako dahil sabi niya ay mabaho ang paa ko at kailangan ko raw pahira ng asin at sabong panglaba. Muntikan na kami noong mag-away pero mas inuna namin ang plano naming magkaroon kaagad ng karelasyon. Karelasyong susustento sa aming pangangailangang dalawa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Na-achieve na namin ang mga itsurang gusto namin. Nagmukha na kaming fresh at napansin yon ng landlady namin. Nagtanong pa nga kung saan at kung ano raw yung ginamit namin sa mukha namin. Masaya pa kaming sinabi ang mga yon. Sinuggest pa namin sa kanya na gumamit na rin pero ayaw daw niya. Tinanong lang daw niya kung ano ang ginamit namin para maiwasan niyang bilhin. Nainsulto kami roon pero tinawanan na lang namin dahil hindi pa kami nakakapagbayad sa kanya ng upa. Pero sobrang positive kami noon na makakabayad na kami ng upa sa kanya dahil ready na kami para rumampa at maghanap ng susustento sa amin. Panay ang post namin ng selfie with the filter sa Facebook. Nakapublic lahat yon at pinapashare namin sa mga kakilala namin. Shinare din naman namin sa mga group ng mga tomboy at single mom. Baka sakali lang na may mapatid kami noon kaya nag-share din kami roon. Puro lang like ang nakuha namin at may mga tropa na pinagtripan lang ang mga selfie namin. Nag-add na rin kami ng mga magagandang babae sa Facebook. Pero ginawa lang kaming dagdag sa followers nila. Hindi nila ina-accept ang friend request namin, ina-add namin yung mga babaeng hindi kagandahan, in-accept naman kami kaagad. Minessage namin sila pero hindi naman kami nire-replyan. Yung iba ay sinisin lang ang mga messages namin. Sinubukan din naming magpapansin doon sa mga babaeng panay ang post na malungkot sila dahil single sila at broken. Hindi naman sila nag-reply sa amin. Mga paasa lang talaga. Nawala na kami ng pag-asa na makahanap ng karelasyon. Nag-try na rin kaming tumambay sa mall, palengke o kahit sa footbridge pero napagkamalan lamang kami mga snatcher na bagong imbalsamo. Papa Dudut, hindi na namin alam kung paano namin maisa sa katuparan noon ang plano namin dahil ni isa sa mga pinuntirya naming babae ay walang pumatol sa amin. May update pa? Wala. Wala pa rin nagre-reply sa akin. Nag-like na nga ako ng mga lumang picture nila eh.
pero wala talaga. Ako nga bigla akong binlock na mga minessage ko eh. Masyadong mapanghusga. Hayaan mo na. Tayo naman kasing may kailangan. May nag-reply naman sa akin dati. Oh, meron naman pala eh. Diskartehan mo na yan. Yan ang pag-asa natin. Natin? Kung magiging kami nun di ka damay sa sustento, maghanap ka ng sayo no. Nakakasakit ka naman ng damdamin. Di pa nga sigurado kung gusto ko ng babaeng yun. Ligawan mo na kasi. Paano ko liligawan eh? Sa tuwing binobola ko siya, nagsisend siya ng mga paninda niyang rejuvenating set. Yan ba yung nakakapula ng muka? Kapag peke siguro, mamumula kasi pasunog na. Bumili ka ng isa tapos makipagkita ka. Doon mo na diskartehan. Parang malabo talaga yung babaeng yun. Mukhang ginagamit lang ako para makabenta siya. Pati yung puto na tinda ng kapatid niya binebenta sa akin. Wag na nga yan. Mukhang ikaw pa peperahan. Dapat nga ako ang gumagawa nun kasi siya yung may negosyo. Di ka nga siguro trip. Hayaan mo na. Makakahanap pa tayo. Marami pang iba dyan. Marami pa ngang iba pero magugustuhan ba nila tayo? Sa ating dalawa, ikaw tong lampas kalawakan ng confidence. Anyari sa'yo ngayon? Na-realize ko lang na maraming higit kaysa sa atin. Sa atin? Baka ikaw lang. Wala nang hihigit sa akin, no? Diyos. Pakatotoo nga tayo. Lagpas 40 na tayo. Mga tibo, walang trabaho, negosyo, walang pera, wala lahat. Kaya tayo iniiwan eh. Huwag ka mawalan ng pag-asa. Dapat mawala na tayo ng pag-asa. Sukuan na natin to. Di na tayo makakahanap ng susustento sa atin. Last na sina Bea at Jaja. Meron pala ako natipuhan last week. Ang ganda. Mas maganda kaysa kay Bea. May bigasan pa. Trip ko talaga yun eh. O ano nangyari? Di mo niligawan. Para magnakaw tayo ng bigas sa kanila. Benta natin sa landlady natin, kalahating presyo. Nasingit mo pa talaga magkasala, no? Kung ano-ano na nga lang ang naiisip ko. Ganito ata epekto ng butas ang bulsa. Napanghinaan ako ng loob. Alam ko namang di niya ako gugustuhin eh. Ang daming nagko-comment ang mga lalaki sa mga selfie niya. Puro gwapo at mukhang may mga trabaho. Wag ka na ngang sumubok. Baka idagan pa sa'yo yung isang kabang bigas. Kaya nga. Ay. Mario. Oh. Paano kaya kung magpakababae na lang tayo? Kinilabutan ako ron ng 2 seconds. Seryoso nga? At bakit kailangan natin magpanggap ngayon? Naisip ko lang. Maganda naman tayo sabi ng ibang kamag-anak natin eh. Gamitin kaya natin yun para magpasustento sa lalaki. Bakit sa lalaki pa tayo magpapasustento eh? Meron namang ibang babae riyan na tatanggap sa atin. Wala ngang tumatanggap sa atin na babae eh. Sige nga. Ready ka ba na magpahaba ng buhok? Magpalinis ng kuko? Magsuot ng makapal na bra at masikip na panty? Oo naman, para sa sustento. Ni gamitin nga yung foundation na binili natin para kuminis tayong tignan eh, ayaw mo pa. Ayokong gamitin uli yung foundation kasi mahapdi sa muka. Mukhang puro LED. Natanong mo ba kung saan gawa yun? Mahapdi talaga sa muka eh, 50 pesos lang naman kasi. Aangal ka pa. So ano na? Anong ano na? Magpapakababae na ba tayo? Ikaw, ano sa tingin mo? Try natin? Di ko talaga kayang bumalik sa pagiging Eva. Di ko kayang ipakita ang mansanas ko kay Adan. Natawa na lamang ako kung bakit ko sinuggest kay Mario na magpakababae na kami. Kahit ako ay kinilabutan noong naisip kong kailangan kong makipaghalikan sa lalaki. Doon namin napatunayan na babae lang talaga ang kaya naming mahalin at gusto naming magsustento sa amin. Kaya naman nagstick pa rin kami sa plano na babae pa rin ang makakarelasyon namin. Pinatibay na lang namin ang mga loob namin at sinubukang ibalik ang confidence na nawala sa amin. Alam naming hindi madaling makahanap ng karelasyon lalo na yung susustentuhan kami. Alam din namin noon na hindi lang kami ang single sa mundo. Kaya malamang marami rin katulad namin na nagdo-double time sa paghahanap ng karelasyon. Sinabi na lang namin sa mga sarili namin na darating din yung sa amin at dapat na hindi kami mawala ng pag-asa. Dinedma at hindi namin
pinanghinayanganan pa ang mga babaeng hindi kami pinansin. Muli kaming nagbukas ng Facebook ni Mario hindi para maghanap ng lalandiin kundi para mag-check kung merong trabahong pwede sa amin. Opo, Papa Dudut. Nagsimula na kaming magseryoso sa paghahanap ng trabaho pero syempre, hindi naman namin tinigil ang paghahanap ng karelasyon. Kinailangan lang talaga naming maghanap ng trabaho dahil wala na kaming pera. Chinat ko yung babaeng may bigasan. Hindi ko nilandi. Nagtanong ako kung kailangan niya ng helper at swerteng naghahanap nga siya na magbabantay ng bigasan niya. Natanggap ako kaagad at nagsimula na kinabukasan after kong isend ang mga ID ko sa kanya. Si Mario naman ang pumalit sa akin bilang kasambahay ng landlady namin. Ang kaibahan lang ay araw-araw na siyang nagtatrabaho bilang kasambahay at hindi na lang once a week. Nagsa-sideline din kami sa pagbebenta ng mga rejuvenating set na galing doon sa binalak ligawan ni Mario. May mga kinita na rin kami kahit papaano. Nagtuloy-tuloy ang pagkayod naming dalawa at nabawasan na rin ang oras namin sa paghahanap ng karelasyon. Oh, Drew! Kanina ka pa nakauwi? Oo, maaga nagsara yung bigasan eh. May kasal daw na pupuntahan si ma'am. Ako naman tong late nakauwi. Pinalinis nung landlady natin yung gutter nila eh. Dapat may extra bayad yun ah. Papayag ba ako nang wala? Tara, kain tayo. May bukas pa na karinderya dun sa kabilang kanto. Di pa ako gutom. Ako rin naman. Pinagmerienda rin ako nung landlady natin ng monay at soft drinks. Okay pa naman ako. Baka lang kasi gutom ka na. Kahit siguro magutom ako, wala pa rin akong ganang kumain. May problema ba? Di ko nga alam kung problema to eh. Ano nangyari? Kwento ka naman. Kanina, pagka-uwi ko, tumawag si Bea. Oh, kumusta siya? Nangihiram na ba siya ng electric fan sa impyerno? Ikaw ba ex ni Bea? Bakit parang ikaw yung ampalaya? Kaibigan mo ko, malamang kampi ako sa'yo. Wala na akong tampo sa kanya. Wala ka nang tampo, pero love meron pa rin. Ay, di naman basta-basta mawawala yun. Nagkabalikan na kayo? Anong pinag-usapan nyo? Nangamusta nung una. Tapos umutang. Bakit naman siya uutang sa akin? Eh yun naman ang kasunod lagi ng pangungumusta eh. Pautang. Nangamusta lang. Nagkakwentuhan kami. Anong balita sa kanya? Ayun, may bagong trabaho. Mas malaki sahod. May bago na ba siyang jowa? Mas malaki ba kaysa sa'yo? Wala. Single pa rin siya mula nung nagkahiwalay kami. Nag-focus lang daw siya sa trabaho niya tsaka sa pamilya. Maniwala naman. Totoo nga. At naniniwala ako. Di na dapat paniwalaan yung mga ganyang babae. Tandaan mo, sinabi niya na misplaced lang yung ref niyo. Naniwala ako sa kanya kasi nakikipagbalikan siya sa akin. Ano? Ay, nagsisi raw siya na iniwan ako. Nabigla lang daw siya kasi parang nagmi-midlife crisis yata. Parang feeling niya wala nang nangyayari sa buhay niya, lalo na sa relasyon namin. Nung bumaba yung lungkot niya, naisip niya nagkamali siya na binitiwan niya ako. Anong sabi mo? Nakipagbalikan ka, no? Eh di ikaw na. Samantalang ako, chinat lang ni Jaja para ibalik ko yung mga alahas niya. Para pang dagdag bayad daw sa panganganak niya. Minura pa ako. Mario. Pero kung mahal mo pa rin siya, di bumalik ka. Mabait naman si Bea eh. Siguro di ka na niya pakakawalan ngayon. Siguro natuto na rin siya. Ikaw na ang swerte. Di mo na ulit kailangan magtrabaho. May susustento ulit sa'yo. Samantalang ako, hindi man lang makapag-Facebook para makapaghanap ng jowa. Puro na lang ako trabaho. Sino nagsabi sa'yo na pumayag ako magkabalikan kami? Hindi ba? Seryoso? Hindi. Sinabi ko sa kanya na ayoko na. Pero di ba mahal mo pa rin siya? Oo naman. Kaya nga di ako makahanap ng bagong karelasyon, di ba? Pero parang mas gusto ko yung buhay ko ngayon eh. Paanong mas gusto? Mas gusto mo magpakapagod sa bigasan? Sumakit ang likod mo kakabuhat ng mga bigas, sumakit ang braso mo kakatakal sa timbangan?
Nakakapagod, oo. Pero nakaka-proud. Ngayon lang ako nagkaroon ng maayos na trabaho pagkatapos ng ilang taon. Ang sarap sa pakiramdam na kumikita ka ng sarili mong pera. Tama ka. Hindi ko man maamin dati kasi gusto ko talaga ako yung ginagastosan. Pero tuwing sinasahuran na ako ng landlady natin, napapangiti ako. Ang sarap sa pakiramdam na makita yung pinaghirapan mo. Paano na yung plano natin? Plano natin? Baguhin na lang. Tayo na lang ang magsustento sa sarili natin. Maging sugar daddy na lang natin. Yung mga sarili natin. Nagbago ang mga plano namin after naming makahanap ng trabaho na gusto namin at maayos ang pasahod. Hindi namin inaasahan na matutuwa kami sa pag-focus sa trabaho na dati naman ay nakakatamara naming gawin. Kung dati nasanay kaming humihingi lang sa mga karelasyon namin ng pera, ngayon ay nagbago na yon. Iniisip ko pa lang na manghingi ng pera sa ibang tao ay nakakaramdam kaagad ako ng hiya. Mas gusto kong magsumikap sa pagtatrabaho para may maiabot ako sa sarili ko sa tuwing may gusto akong bilhin. Nakapag-ipon na rin kami pareho ni Mario at balak naming magnegosyo ng street food tuwing day off namin. Marami na kaming plano noon ni Mario na pagkakakitaan pero never na namin napag-usapan ang plano namin sa pakikipagrelasyon. Nagbago na talaga ang lahat ng plano at masaya kaming nagbago yon. Akala namin ay pansamantala lamang ang trabaho namin habang hindi pa kami nakakahanap ng karelasyon. Pero nagkamali kami. Habang nasasanay ang katawan namin sa pagtatrabaho, nasanay na rin kaming hindi humanap ng katuwang dahil kaya naman pala naming buhayin ang mga sarili namin. Totoong may pagkakataon na nami-miss din namin yung pakiramdam na magkaroon ng karelasyon. Pero hindi yon nangingibabaw sa kagustuhan naming maging maayos ang buhay namin. Mas nangibabaw pa rin talaga sa amin yung kagustuhan na magkaroon ng maraming pera para mapagaan ang buhay namin sa mundo. Yon ang naging focus namin at hindi namin alam kung kailan magbabago yon. Ang tanging alam lang namin ay masaya na kami sa buhay namin kahit walang karelasyon. At bukod doon ay masaya kami dahil napatunayan namin kaya namin. Kaya namin hindi dumipensa sa iba para sa pangangailangan namin. Maraming salamat po Papa Dudut sa pagbabahagi ng kwento namin ni Mario sa inyong programa. Isang karangalan ang mapasali sa inyong #1 na programa. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Drew. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1